Hello po. Attorney Tam, dito naman tayo. Pero ngayon, nandito tayo sa Nami Island, dito sa Korea. Okay? Nami Island. May pag-uusapan natin, hindi tungkol dito. Hindi tungkol sa Nami Island. Okay? Ang alam ko lang, may sarili silang republic. Nami-Nara. Nami-Nara Republic. Okay? Para makapunta kayo rito, sasakay kayo dito sa boat. Dito. Dahil nauna ako pumasok, nandito ako sa harapan. Pero saglit lang to, short ride. Ayun lang yung Nami Island. Ayun lang. Parang 5 minutes lang. Ang i-discuss natin, madaling-madali lang. Oo, pero medyo tricky. Nakakalito. Dami nagtatanong. Attorney, speaking of Nami, nagbayad na kami. Nagbayad na kami doon sa nadisgrasya namin. Attorney, yung nasira namin na property, yung nagdemanda sa amin, nagbayad na kami. Attorney, yung kuya ko, yung tatay ko, nakasagasa. Binayaran na namin. Nagbayad na kami ng panggastos niya sa ospital. Kami pa nga nagdala sa ospital nagkaroon ng disgrasya Attorney, yung nakadisgrasya sa akin, nakabangga sa akin sa sasakyan, attorney, nabangga yung tatay ko, nasagasaan. Nagbayad na, pinagamot na yung tatay ko sa ospital. Sila nagbayad sa ospital. Okay na ba yun, attorney? Hindi na ba namin sila pwedeng i-demanda? Kasi 5,000 na yung binayad. Bigay lang ng konting halaga, attorney. Hindi na ba namin pwedeng i-demanda yun? Ng reckless imprudence, ganyan? Hindi na ba namin pwedeng i-demanda ng malicious mischief yun, attorney, kung binigyan na kami ng maliit na halaga? Attorney, nagbayad na ako. Binigyan ko na ng 2,000 para dun sa nasagasaan ko Naputulan lang naman ng paa, attorney, nabaldado lang naman. Binigyan ko ng 2,000, 5,000. Dinimanda pa rin ako ng criminal case. Pwede ba yun, attorney? Nagbayad na ako, dinimanda pa rin ako. Pwede ba yun? Yan ang pag-uusapan natin, Yan ang medyo tricky. Yan. Umaandar na. Pero ang punta namin, doon lang sa may unahan. Ilang minuto lang yun. Nasa Nami Island na kami. Napakabilis lang. Ito na. Dito na kami. Marami namang magandang marami magandang spot. Pero pinili ko na to. Kasi dito, ayan, may tubig tsaka may kabundukan. Para kayo habang nanonood kayo, medyo masarap sa mata. Okay? Huwag nyo na ako tingnan kung naiinis kayo sa pagmumukha ko. Pero yung paligid ko, diba? Ganda, diba? Ayan. Dito tayo maglalakad dito. Yan! Di ba? Yung ganda ng lugar na yan, di-discuss natin dyan, yung pagdidemanda sa'yo kahit na nagbayad ka na. Kasi, ulitin natin kung sasagutin natin ulitin natin, pwede ka pa bang idemanda or pwede ka pa bang magdemanda kung halimbawang bago pa mag-file ng criminal complaint sa prosecutor's office, syempre sa prosecutor's office pag criminal complaint, di ba? Bago mag-file doon, halimbawa, nagkabigayan ng konting danyos, nagbayad pero hindi ka satisfied. O kaya yung binayaran mo, di ba? Nagkandalumpo-lumpo na, binayad mo 2,000 na, 5,000, 10,000, kahit na ang kagastusin, daan-daan libo sa ospital, di ba? Yung mga ganyan. Pwede ka pa bang filean ng criminal complaint? Despite the fact na nagbawas ka na ng danyos, nagbayad ka na. Although, syempre, for sure, hindi naman buo yung binayad mo. Kasi, kadalasan ng mga bayarad-bayarad ng ganyan, yung mga damage sa sasakyan, bunggo ng sasakyan, o nasagasaan mo, tao yung nasagasaan mo. Utang, pero binayad mo, partial lang, konti lang. Kadalasan, kaya may mga nagtatanong sa akin, attorney, pwede ba naming filean ng criminal case yung estapa, ganyan, o kaya reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, ganyan.
Pwede pa ba? O kaya ako, pwede pa ba niya ako, nabigay na ako, nagbawas na ako ng bayad. Uulitin ko, no? Ang criminal case, nasa rules din naman yan eh, ang criminal case, pag nag-file ka sa prosecutor's office, ang katambal niyan lagi is may criminal aspect, criminal at saka civil aspect. Civil liability at saka criminal liability. Dalawa. Kahit na ang final mo is criminal complaint. Anong ibig sabihin nun, attorney? Kasi nga, no, pag nag-file ka ng criminal complaint, nag-file ka sa prosecutor's office, kaya sinasabi natin dalawang aspeto kagad ang sumasampa doon. Okay? May civil liability na kasama. Bakit? Siyempre yung danyos. Kung halimbawa, nakabangga ka, reckless imprudence, pag sumampa sa korte yan, dalawa pinag-uusapan natin dyan. Yung kaso kriminal at saka yung civil liability, yung damages doon sa nag-complaint. Yung civil liability ay para doon sa private complainant kasi witness lang naman siya yung private complainant eh. That's the life. Kung sino man yun. Tapos, yung criminal aspect, yung pag-violate mo ng batas sa estado. Biniolate mo yung batas ng state. Okay? So hindi yun para dun sa private complainant. Ang para sa private complainant ay yung civil liability lang. Ang na-violate mo sa criminal complaint ay batas ng estado. Malinaw tayo dyan, ha? Kaya once na nag-file ka ng criminal complaint, dalawa. Civil aspect tsaka criminal aspect. Alright? Now, kung nagbayad ka na, ito na, this explains everything, ha? Yung tinatanong natin kanina, yung sasagutin natin tanong. Attorney, nagbayad na ako ng konting halaga. Binayaran ko na, sinagot ko na yung pang-ospital yung nasagasaan ko eh. O kaya, attorney, sinagot nila, binayaran nila yung pang-ospital, pero kulang. Attorney, magkano lang yung binigay, okay? Pwede ba ba akong filean? Kahit na nagbigay na ako, o kaya pwede ko ba siyang filean kahit na nagbayad na siya ng konti? Pwede. Yan na, pwede pa rin. Hindi, attorney, kahit nagkasundo na kami sa pulis, may compromise na kami sa pulis eh. O kaya, attorney, nag-compromise na kami sa barangay. Nagkasundo na kami sa barangay. Meron akong sinagot dyan. Sinasabi ko sa inyo, walang kwenta yung mga kasunduan ninyo sa barangay na yan. O kaya sa pulis, sa police station, nagka-ano kayo. Eh! Ano nyo? Joke only. Nagkasundo na sa barangay, wala yun. Sinasabi ko na sa inyo, pwede pa rin filean. Hindi yun hindi yun rason para hindi ka ma-filean ng kasong kriminal sa prosecutor's office. Ay, sinasabi ko na sa'yo. Bakit, attorney? Bakit? Kahit ba nagkasundo na kami, wala nang demandahan ng criminal, hindi pwede yun. Bawal, against public policy yung usapan na walang demandahan ng criminal complaint. Bakit? Ang pakialam ng state, ang binabiolate mo nga sa criminal aspect, ay yung batas na binabiolate mo, batas ng estado. Hindi batas ni Attorney Tam, hindi batas mo, Binabiolate mo ang batas ng state ng Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas. Anong kinalaman nila sa usapan niyo sa barangay? Yun ang sinasabi ko. Hindi, kahit na anong nagpagkasunduan niyo sa barangay, sa police, o kaya kayo nagkasundo kayo, kasi walang demandahan, nabayaran ko na. Tapos nagbayad ka na ng konti, o kaya nabayaran ka lang ng konti, hindi ka na pwede magdemanda ng criminal complaint. No, hindi niyo maapektuhan yung state. Walang pakialam ang gobyerno or ang state sa naging usapan ninyo. Kasi bakit? Yung naging usapan ninyo, yung naging bayaran ninyo is civil aspect lang yun. Hiwalay yun sa criminal aspect. Di ba? Kaya, ito na yung sagot. Okay, malinaw na malinaw tayo dyan. Kahit na nagkaroon na kayo ng bayaran, kahit full payment. Sige. Attorney, binayaran ko na 100,000. Attorney, ang nagastos niya 50,000 lang. Tinamanda pa rin ako. Wala tayong magagawa dyan. Kasi violation niya ng batas ng estado eh. Ano ngayon na, attorney, ang para saan pa yung binayaran namin? Okay. Sinagot na natin yung unang tanong, Pwede pa rin mag-file. Kahit na nagkaroon kayo ng kasunduan ng bayaran bago mag-file sa prosecutor's office ng criminal complaint, nagkaroon kayo ng kasunduan, pwede pa rin mag-file. It will not affect the right nung naargabyado ng biktima na magsampa ng criminal complaint. Kahit na nagkaroon na kayo ng bayaran. Kahit na full payment pa yan. Dahil, hiwalay yung civil aspect, yung mga bayaran na yan sa criminal aspect. Malinaw na tayo, may natutunan ka na, Eto ngayon, sige, bibigyan kita ng tip.
attorney, paano yung ano? Paano yung binayad ko? Yung 100,000. Attorney, paano yung 5,000 na binigay ko? Di ano yun, parang nawalan din ng visa yun. Meron naman. Okay, meron naman silbi yun. Okay? Ano, attorney, anong silbi nun? Pwede ko bang gamitin motion to dismiss yun sa sa korte? O ano kasi naswerte? Ano ka, anak ng Diyos? Hindi. Okay? Magagamit mo yun bilang kabawasan. Yung resibo mo, di ba, nagbigay ka na. Magagamit mo siyang pambawas dun sa magiging civil aspect mo. Pagka naman, dinesisyon na ni judge, yung nakasagasa, ikaw, Pedro de la Cruz, sinagasaan mo si Juan. Convicted ka, and at the same time, magbayad ka ng ganyan danyos. Ito yung napatunayan nila na ginastos nila sa ospital. Your Honor, ito, nakapagbayad na kami ng ibabawas yun. Kaya pag during the presentation ng defense evidence, pag sinabi nyo, nakabawas na po kami, nakabayad na po kami, doon pa lang sa barangay, doon pa lang sa ospital, kami na po nagdadala niya sa ospital. Pakita nyo yun, presenta nyo yun as ebidensya ninyo para ibabawas ni judge yun sa desisyon dun sa total na civil liability mo. Kung halimbawa, nakita ni judge dun, 100,000 ang nagastos nung private complainant, yung nasagasaan. Kumari, ikaw, yung nasagasaan, ang nakipakita mong gastos mo, 100,000. Pero yung defense, nakapag-prove sila, nakapagpakita sila ng ebidensya nila na nakatanggap ka na. Ng, let's say, 20,000. Nakapagbigay ka na ng civil liability at 20,000. Although, syempre, kulang, ibabawas na lang yun. Okay? Ibabawas dun sa desisyon ng korte, ng order ng korte na dapat mong bayaran doon sa biktima, doon sa private complainant. Ibabawas naman yun. Pero hindi yun makakaapekto sa conviction mo kung guilty ka or not guilty. O kaya, kung right ba nilang mag-file ng complaint sa'yo, criminal complaint, hindi makakaapekto yun yung naibayad mo. O yung naibawas sa'yo, hindi makakaapekto yun. Pwede mo pa rin idemanda. Okay, malino. Kita nyo naman, malino na malino yung sagot ko sa inyo, I hope naintindihan mo. Dito pa ako nagpunta sa Nami Island. Sa Korea, para lang sa'yo. Ganyan kaka-special sa akin. Layo ko na, andun yung cafe namin. Swing Cafe. Pag nagpunta kayo dito sa Nami Island, hanapin nyo yun. Hanapin nyo yung cafe na yun. Ang sarap tumambay doon sa likod, yung pinagkapehan ko kanina. Okay? So, marami po salamat sa pakikinig, Salamat sa natutunan mo ngayon. God bless, Ciao!